Isang mataas na opisyal ng militar na kilala bilang general ang naglakas loob na harapin at patunayan ang umano'y mga kalokohan ni Pangulong Kuting Jr. o mas kilala sa tawag na PBBM. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, naganap ang insidente sa loob mismo ng palasyo ng Malacanang. Sinabi ng general na ito ay hindi na niya matiis ang mga maling gawain at desisyon ng Pangulo na umano'y nakakasira na sa bansa. Sa harap ng ilang saksi, inilahad niya ang mga ebidensya na magpapatunay sa kanyang mga paratang na ikinabigla ng lahat ng mga naroroon. Sa ngayon, inaasahan ang mabilis na pag-usad ng investigasyon ukol sa mga aligasyon ng general laban kay PBBM. At ang opinyon ng publiko, may mga nagsasabing matapang ang general at tama ang kanyang ginawa, habang ang iba naman ay naniniwalang ito'y isang hakbang ng puno ng politika. Abangan natin ang mga susunod na kabanata sa istorya nito na tiyak na malaking epekto sa ating bansa. At yan ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Tuy, CCTV. Ang itatitle ko siguro dito, scripted ba siya o hindi? Nako, hanep, patay. Scripted ba siya o hindi? Ewan ko, hindi ko masagot eh. Pero based from how I observe it, gusto ko lang i-share sa inyo. At first glance, nung una kong pinanood, mura ako eh. PI talaga itong putragis na ito, lam na ito, tarantado itong mga BBM na ito, gago kayo. Ay, mag-people power na kami, walang niya kayo, hindi na kayo magtagal. Yun yung reaction ko. At first, kagabi yun. Tapos nun, siyempre, pinikap na ng mga vlogger na iba, o de, pinanood ko lahat. Lahat ng vlogger na pumipick up nung video na yun, kaya ilang beses ko napanood eh. Napanood ko lagi. Okay, so, share ko sa inyo information ko, kayong balang humusga. Critical thinking lang tayo. No? And then I'll give a conclusion in the end. Gusto ko lang na hindi kayo tanga. Hindi tayo yung na-sway ba ang tawag doon? Na into an actions na the way na it was designed, no? Parang yung kay Kala Marcos, ganun din. Gusto nila na lokohin ang Pilipino, bulahin yung mga taong bayan. That's why ayuda, ayuda, ayuda. Tapos nun, babayad sila ng PI, People's Initiative daw, kuno. Yun, yung ganun. Ako, ayoko kasi na niloloko taong bayan. Ayoko nang niloloko. Ayoko nung ganung word. Ayoko nung i-connect yung kahit kanino. Pero let the observation be the guiding star, no? Basta yun yung piece ko. I don't give a shit kung ano sasabihin ng mga tao, no? I don't give. Huwag kayo maniwala, di wag. Okay, number one, yung angulo. Yung angulo. Hindi, number one nga eh. Mahalaga sa akin, kung yan pinipresent ng CCTV, Senado, bato. Kailangan mo hindi lang yung caption o yung CCTV na dinala at ipinakita. Ang sa akin, from the time dumating yung bisita, yung kaibigan ni JM, hanggang sa matapos, kasi naka-CCTV yon. Importante sa akin yon. Hindi yung ang papakita, kagaya ng pinakita is yung nandun na, nakatayo na, nagsasalita na. Sa akin, gusto ko yung casual na makita ko pagpasok sa bahay. Kasi may CCTV, open naman yun eh. So from the time ng start ng, hello, tao po. Oh, nandiyan ba si JM? Oh, pare. Oh, kamusta na? Oh, ganito, ganyan. Yung kwentuhan nila, yung chat nila, mahalaga sa akin yon. Bato, mahalaga sa akin yon. For me to infer the right, to make the right conclusions. Hindi lang yung cut dito, and then yun na, panoorin nyo, and then magalit kayo. Yun yung sa akin. Wala akong kinakatigan, ano? Hindi, meron akong kinakatigan, taong bayan. Pilipino ang kinakatigan ko.
So, yun yung mahalaga sa akin. Kung ano, panoorin nyo lahat, buong Senado. And from there, I will believe na it is genuine. No? It is genuine. Number one. Kinakailangan, kung pakita nyo sa Senado yan, yung bumbo. Hindi yung, so what? Magtiyaga kayo ba to? Lahat kayong senador, magtiyaga kayo, panoorin nyo mula't simula. Yung may tumitila na manok, madidinig mo sa labas, yung mga sasakyan, yung background. Tapos na whatever, merong ibang taong dumating o whatever, basta yung the whole, yung day. Kasi 10 o'clock 10 o'clock. 10:34 ba? May 1. So walang pasok, mga tao, Labor Day. So, tignan natin. Yun yung gusto ko makita, yung buo. And more specifically, mula nung dumating yung tao, yung kumatok siya, yung nireceive siya, dumating siya, and then, boom, na hanggang sa matapos. Important sa akin yun. Number 2, yung angulo ng pagkakatayo. Nandito si JM, nakaupo. Ayun yung CCTV. Nandun yung CCTV. Nakuha yung angle ko, my left side, na oblique yung ko. So, nakikita yung activity ni JM. Yung tao, nakatalikod doon sa CCTV. First question, bakit hindi siya dito sa harap ni JM? Bakit hindi siya dito? Para hindi siya doon. Because if the object is makuna ng CCTV, bakit nakatalikod siya sa CCTV? Bakit hindi siya hinarap? And then, second question, bakit binlur yung muka? Bakit binlur yung muka? Binlur yung muka kasi kaibigan niya. Pinoprotektahan yung tao. Pero, question mark again. Hindi ba dapat kung iniisip mo, blur mo yung muka ng tao, dapat, Han! Excuse me, nakawala si si Figaro. Sorry. Figaro. Sige na. Oh. Sorry nakawala yung Figaro Kunin mo na lang si Ara. Kunin mo na lang si Ara. Nakawala yun, dinudo kasi, hindi pwede magkapatid incest no? Buntis na yan Kaya nga lang, sobra naman magkito mga to. Oo, nasiraan niya yung Anyway, nasa na ako? Halaga pa naman na sinasabi ko. Yung question, you will blur the face, the silhouette of your friend because number is important to you. You will blur it and probably deny the name ng kaibigan mo sa Senado as you have said na you will not give out the name of the confidential witness. Normal yan yung source ng information. I understand that. Pero pagka binlur mo yung muka o yung likod ng iyong kaibigan, di ba okay sa amin yun. Pero doon sa mga kriminal, patay siya. Kasi pag kumalat yan, makikita yung CCTV, ayan na, kalat na sa media, sa SOCMED, kalat na, ayan na, alam nila na siya pumunta sa bahay ni JM na nag-uusap. At alam pa niya, may kausap pa sa cellphone, nag-video call pa. So, wouldn't that put your friend in a dangerous situation? Patay yun kung talagang iniisip nyo yung kalagayan ng yung kanyang likod, yung itsura niya, hindi makilala, naka-angle siya from the CCTV para directly, ang kita lang yung likod niya. Naka-blur siya. Okay lang yung boses niya. Pero, parang di namin kita, hindi ninyo kita, hindi natin kita lahat. Mapag-usapan natin, talaga putra, gustong walang yan to. Ang lalakas ng loob, binabayaran si JM. Pero from the other way of looking at it, objectively, bakit hindi delikado na patay yan? Dati mo kasama sa PIDEA yan, matetrace yan ng PIDEA, nilalaso. Assuming
Assuming na may sungay sila. So, may sungay. Assuming na mga walang niya talaga, may mga walang niyang loob, yung kausap niya sa Rio, yung mga kausap niya sa telepono, makikita yung CCTV, yari yan. Mamatay na yan, o kaya magtago na siya. Yun yung punto. So what's the point na i-blur mo siya kung ilalabas mo rin naman yung CCTV and then malalaman yan, nilalam. Supposed to be, nilam, ni Kumar, panay pamamatay tao. Kasi ang sinasabi nga, ipapapatay ka. Point. Point lang yon. Question mark lang yon. I wish it can be addressed, no? I wish it can be addressed. I would like to believe na totoo yung Rio. Rio. I would like to believe na totoo yung yung CCTV, no? I would like to believe that. I am for the truth, no? Okay, hindi pa ako tapos, malapit eh. So, nasaan na ako? Sorry kung yung iba nainis sa ko remark ko, pero okay lang. Okay lang. So sinabi ko na yung whole CCTV footage, yung angulo nung nilang dalawa, naka-angle dito nandito nakatalikod siya, oblique position siya, si JM dun sa CCTV. Why not take position here? Ganyan, nakaharap ako sa CCTV, nakakaharap ako. So kunyaring naka-angulo ko, round table yon eh. Kita nyo ilang silya, 8-seater yata yon, na pwede nandun ako sa harap-harap ng CCTV para kitang-kitang ako. So, identification-wise, ako yon talaga. And then, yung kausap ko, yung bisita ko, na kaibigan ko, nandito siya banda sa gilid ko. No? If the intent was ipapakita sa akin yung cellphone na kung sino kausap, na blah, 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 voice call. Anyway, para kita kami ng angulo. At sinasabi naman, alam naman ng kaibigan mo na may CCTV doon sa bahay. So, I must admit na pumasok sa mind ko yung question mark na kung alam nyo kung may CCTV, wouldn't you shy away from a CCTV? Knowing na may CCTV doon sa bahay, wouldn't, kung ako yung kaibigan, wouldn't I shy away from that? Bro, ayoko nang kuha. Yung pagkausap ko sa'yo. Messenger ako ngayon. Magkaibigan tayo. I wouldn't want na makuhanan ako. At madinig, mamonitor yung usapan natin. No? At saka kung magkakausap, kung papadinig sa usapan namin nung kung sino may nasa kabilang linya, yung ba yung Enriquez? Anong pangalan nun? Rodriguez? O ewan ko. And then, parang hindi consistent eh. Kasi yung actions, no? You're doing something na you're bribing somebody on the account of Alam and Kumar, you're doing it for them, may go-between, tapos tayong dalawa mag-usap, and then, tutulungan natin tong kaibigan mo na lagyan natin, tapos tayo maging director position sa isang agency, pagka na mission accomplished tayo, tapos ito, natulungan natin. Kaibigan mo kasi. Okay lang yon. Pero yung the way it was done, ang question mark ko. Kasi kung ikaw, operative ka, pareho kayo nagpideya, alam mo ganyan, pinag-iingatan mo yung kaibigan mo, ikaw pa magsabi eh. Bro, may CCTV dito. Makukunan ka. Wala naman akong balak na ilagay sa panganib yung buhay mo. You see what I mean? So bakit ilalagay ko sa alanganin yung buhay mo? Huwag tayo dito. Doon tayo sa kubeta, walang CCTV. Doon tayo sa CR, walang CCTV doon. Doon ka mo po sa Umidoro, doon ako sa shower. Anyway, question lang yun, ha? Kayo mag-isip kung may point. Kung wala, gusto nyo maniwala, maniwala kayo. And then ako,
I will hold my judgment after tomorrow when I hear what the Senate has to say and what the other ano. Tapos number 3, sidearms. Sidearms. Delikado yung posisyon mo. Ako kahit sa bahay, sorry pagka ganyan delikado ako sa ang buhay ko, I will wear, lalo na ngayon, ikaw, witness ka eh. Ang dami mong binabangga eh. National yung ano mo eh. National yung stature mo, national pambansang ano ka, whistleblower. I would wear, I'm sorry, pero ako, I would wear my sidearm, my pistol, anywhere I go. Kahit hanggang CR, kahit nasa loob ako ng bahay, matulog ako sa ilalim ng unang ko yon. Pero that is just me. Ngayon yung kaibigan mo, hinahanapan ko rin ng sidearm. Kaya gusto kong makita yung umpise. Hindi yung nakatayo na lang yan at nasa mesa na kayo and then may caption na. Gusto kong makita yung simula. May dala ba siyang bag? Meron ba siyang sukbit? Kasi tinitignan ko yung nakatayo siya eh. Wala naman bilbil. Walang bilbil, pero wala siyang sidearm. Hindi siya magdadala ng sidearm kasi magkaibigan sila. Oh, I know. Pero sa loob ng bahay, may sidearm ka man lang na tinabi o whatever. Kasi sa labas ng bahay, you're on your own. Delikado yung ano mo, ginagawa mo, yung posisyon mo. Maingat ka, operatiba ka, pideya ka dati, may sidearm ka. Ganon din si JM. So sorry nahanapan ko ng sidearm yung dalawa. Kahit nasa loob ka ng bahay, kahit delikado. So, question mark yun. Sana masagot niya yan, ano. Number 4, ayun, sinabi ko na, why blur the friend? Pag nilabas yan, patay siya. Sigurado. Kasi, ibinablur mo, parang di makita sa SOCMED yung kaibigan. Stress ko ulit. Binablur mo. Yung angle nga is enough na hindi nakita yung mukha niya. It could have been na naka-anggulo ka, kaya nga may CCTV para makunan. It would have been yung anggulo mo, nandun ka, JM, sa harapan ng CCTV mismo, doon sa may ilaw. Yan, kunyari, doon sa may ilaw na yon, ano, yan, doon. Yun ang CCTV, kunwari. Tapos nun, directly opposite, ikaw yun nandun. And then yung friend mo, nasa left side mo, sa kanan mo, kitang-kita. So yun na ebidensya talaga. Pero ito, hindi. Naka-angle ka na sideways, enough na makilala ka. And then yung kaibigan mo, directly, nakatalikod eh. So, if the objective is makuhanan siya, wouldn't you have positioned, question mark lang yan wouldn't you have positioned yourself na sasakto yung kaibigan mo, kung hindi man niya alam na may CCTV, dun sa kita siya. And then option mo na lang kung i-blur. Pero binlur mo na. Okay, binlur mo na, pinakita mo, kalat na sa SOCMED ngayon. Di ba kung ang intention ng pag-blur ng silhouette, ng muka o katawan ng kaibigan mo is to protect him para hindi siya makilala. Pero definitely, kilala siya na nagpapunta sa kanya. Which is, presumably, First Lady, Kumar, at saka yung kausap niya sa cellphone. Tama ba? So, patayan. So, it goes against the mindset na pinoprotektahan mo. Bakit you go all the way na ipakita mo yung CCTV in such manner na willing ba yung kaibigan mo na ipakita yung CCTV for God and country? Pero at the same time, ano sasabihin sa kanya nung mga kausap niya? Kasi ebidensya yan na sinusuhulan si JM na kasama si Lisa at si Kumar. Question mark. Yun lang, yung mga observation ko. Objective lang ako. No? 5, wag. Sabi nung kausap niya sa cellphone, pre, wag ka magbanggit ng pangalan. Putrakis, okay na sana eh. Okay na sana. Pero, alam mo yan si Lam. Huwag ka magbanggit ng pangalan. Siya nagbanggit ng pangalan. Sinabi niya, Lam.
Oh, Lisa Araneta Marcos, ibig sabihin, still to be proven in court. Kahit tawagin si Lisa Araneta Marcos, it's hard to connect lamb. Mary had a little lamb. Maybe. Mahirap. Mahirap because hindi pinangalanan na Lisa Araneta Marcos. Alam mo naman si Lam. Acronyms, madaling i-challenge sa korte. Hindi ako lawyer. Pero I could just sow the doubt kasi beyond reasonable doubt. Okay? Pagka nag-sow ako ng doubt, it could have been Luningning Andrea M. Mirasol. Oh, it could have been. Lam din yun, di ba? So, madaling i-challenge. And then once na merong 1% na doubt, cannot hold in court. Acquitted. So, ang question, sasabihin mo sa kabilang side, do sa kaibigan ni JM, huwag ka magkausap, huwag ka magsalita ng pangalan. Tapos, alam mo naman niya si Lam eh. Ba't mo sasabihin yung Lam? Ayaw mo magbanggit ng pangalan eh. Ibig sabihin, eto question. You are conscious during the conversation na you are aware of security protocols. Huwag kang magsabi ng pangalan. Huwag kang magsabi ng pangalan. Tapos, okay, niremind mo yung kabila. Baka madulas eh. Pero, alam mo naman niya sila. So, it enters my mind, baka talagang, hindi ba scripted yan na kasama dapat maisabi yung pangalan ni Lam para merong koneksyon. And then in the end, nagkausap pa kami kagabi ni James. And then, yung transcription, nilagay, Kumar, si James. So again, in court, James lang ang nakalagay doon sa sinabi. No? Hindi naman sinabing James Kumar. James. So nilagay na lang sa transcription, Kumar. So again, doubt sa court, cannot hold. I am not lawyering for Lam. I hate Lam. Pero I'm just looking at it objectively before I get drawn into something na pabagsakin, revolusyon. Ganun ba? Hindi, ako objective. Gusto kong tingnan yung objective. I will kill if I have to kill. Pero yung ganito na I will be used to stand up for something, ayoko nang nagagamit ako. Ayoko nang ganun. So, I have to look at it objectively. That's why I have to wait for the Senate hearing tomorrow. Sorry dun sa mga, si Sir iba. si Sir, iba. Hindi, talagang, intelligence ako, no? Laking kanyeso ako, so, I don't easily believe yung pagka may nakita akong ebidensya, I have to, ganun ang intelligence information eh. When you collect, titignan mo, i-analyze mo, titignan mo kung and then come out with the assessment already. Para hindi magkakamali yung mga commander na, kasi nagbibigay ka na impormasyon eh. Pinagsama-sama mong inaral mo lahat yung information the way I'm doing it now sa inyo, no? So I'm telling you, binibiya ko yung utak ko and then sinishare ko sa inyo how I think, no? So sipin nyo imbis na maniwala na ako dun sa how many minutes na video, I would like to see everything hanggang sa umalis, hanggang sa pag-shake hands nila. Kasi kung hindi na pwede ngayong baguhin yon kasi may caption eh. Gusto ko makita yung was it staged na, pare dito ka umupo, pare dito ka upo, o yung ganun ba? Was there a practice? Was there, hi, hello, nagkamayan ba? Nagyakapan ba sila? May tinabi ba na sidearm? Dito na muna. Kasi tinitignan ko yung sa sala eh.
Wala naman ako nakita doon na parang bag eh. Wala ako na, naghahanap ako eh. Tapos nitignan ko yung kay JM. Lalo na si JM eh. Kasi yung ganyan delikado buhay niya, lalo na sinasabi, papapatay, etc. etc. Oh. Di pa ako tapos. Tapos, di wag banggitin yung pangalan, sinabi Lam and James. Patapos na, nagkausap si James. Tapos nun, nakausap na kagabi si James. And then, kaya, review nyo na lang, nagkausap na kami ni James. Kagabi, nagkausap kami ni James. And then, sumagot yung kaibigan ni JM. Nagkausap sila James at saka si Lam. Ba't kinakailan sabihin yun? Ba't kinakailan sabihin yun? Kung ayaw mo na, ayaw nga magbanggit ng mga pangalan, bakit ngayon, i-confirm mo pa na nagkausap si James at si Lam. Nag-establish kayo ng connection. Kaya nga sa akin, question mark yun. No, question mark yun. Pwede na ako investigador, And then, number 6, reaction. Nung, di ba, dinig na CCTV Dinig na CCTV na kung ano yung pinag-uusapan. No? Maliwanag naman. So, hindi pare, review na lang ninyo, no? Yung kay Maharlika o kaninang vlogger, review na lang ninyo. It's free for all naman eh. Ang punto, what I am like to drive at is yung call your attention to doon kay JM. Inaano ko kasi na parang ako siya eh. Parang ako siya, no? Na, number 1, nag-testify siya ng sitting president involved sa drugs. No, bangag ang presidente. Tapos noon, yung kanyang asawa walang niya, nagpapapatay, no? Na connected po dun sa kidnapper, etc. Masamang loob talaga. No, nagbabayad, binibili mga agency, mga tao, no? So yun yung notorious. So dapat may baril ka, no? Okay. So sinabi ko na yan. Kasi delikado buhay mo, may binangga ka. Kaya nga everywhere you go, meron kang sidearm, no? Kahit kutsilyo man lang, pangbawi. Para pagka may lumapit sa'yo, operatiba ka eh. Pagka ganyan, bunot ka agad, unahan mo. Ganon yon. Unahan mo ka agad ganon. Kahit nasa bahay ka. It's a way of life, no? Nakasanayan mo yan eh. Through the years, hindi mawawala yan eh. Unless na talaga you get rid of your firearm. Which, in my case, ginawa ko yon. I got rid of my firearm. Paminsan-minsan, napapaganon pa ako. Okay, napapakuha ko. Okay, dito. Dito ako naglalagay minsan eh. Wala. Minsan naka-jacket ako, mapapaganon ako. Ay, wala akong baril. Okay, napapaganon ako. Kasi bubunot eh. It's a way of life. Mahirap mawala yan. Lalo na pagka, ako nga nun nasa loob ako ng quarters na, Port Bonifacio na ako eh. Meron pa akong baril sa ilalim ng unang ko. Even General Cañes. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!